What if na yung kaisa-isang pinagkakatiwalaan mo noon ay ang tao palang bibili sa kalayaan mo ngayon? Is it a nightmare or a second chance to love? Alamin natin ang katotohanan sa likod ng pamagat na Sold to My Childhood Lover. Bata pa lamang ay laking kalye na si Catherine o Kath kung tawagin sa kanila. Den, ba't ka aalis? Tanong ng batang Kath sa kaibigan na si Alden. Sa ibang bansa na raw ako pag-aaralan ni Daddy. Paliwanag naman ng batang si Den. Babalik ka pa? Malungkot na tanong ng kaibigan. Oo naman. Sagot ni Den at ngumiti ng malaki. May kinuha ito sa bulsa at inabot sa kaibigan na babae. Kwintas iyon. Eto, iiwan ko si ito as a promise na babalik ako. Ngiti-ngiti nito na sabi. Nakangiti naman na tinanggap ng batang Kath ang necklace. Mabilis na tigilan si Kath sa pag-iisip nang maramdaman niya ang malakas na hampas ng tiyan niya sa braso niya. Linti ka bata ka? Kanina pa kita inuutosan! Gigil na sigaw ni Tia Elsa ni Kath. 20 years old na siya. Pero hindi na niya nakita ang kaibigan niyang si Den. Sa totoo lang, ay hindi na niya inaalala ito masyado. Lalo na't napakarami niyang kailangan gawin sa buhay. Madalas niya lang napanaginipan ng batang sila kaya niya naalala ang bagay na iyon. Pasensya na po tita, paghingi ng paumanhin ni Kath. Sanay na si Kath na pinagagalitan o ginagawang alipin ng tiyahin niya. Nang mamatay kasi ang magulang niya noong high school siya dahil sa aksidente, ay ang Tia Elsa na ni Kath ang kumupkop at nag-alaga sa kanya. Kahit alam ni Kath na iligal ang trabaho ng tita niya, ay wala siyang magawa dahil kahit papaano ay pinalalamon pa rin siya nito. Pumasok ka sa club mamaya, kulang ako sa tao. Masungit na sabi ni Tia Elsa. Subukan mo lang huwag pumasok, talaga malilintikan ka sa akin. Pagbabanta nito kay Kath. Opo. Iyon na lamang ang naisagot ni Kath. Lagi naman siyang no choice. Kaya kaysa sumbatan pa siya ng tita niya, ay pumayag na lamang siya. Kahit alam ni Kath na pagod siya mamaya dahil sa trabaho niya sa catering, ay papasok pa rin siya sa club ng tita niya. Ang malala pa roon ay hindi naman bayad ang sahod niya sa club. Girl, seryoso? Hindi makapaniwala ang tanong ni Monica sa kanya. Ang kasamahan niya sa trabaho, sa pagluluto ng pagkain ng bisita sila, naka-assign kaya nagagawa pa rin nilang mag-usap. Bakit hindi ka nalang lumayas dyan sa tita mong baliw? You are old enough naman. Ikaw rin naman yung nagpapakain sa sarili mo. Tanong pa nito. Napabuntong hininga naman si Kath. Kung pwede lang talaga ay matagal nang lumaya si Kath sa puder ng tita niya. Ayaw niya akong paalisin, sagot ni Kath. Sa tuwing nagpapaalam ako umalis, nagagalit lang siya. Ako na naman yung nagmumukhang masama. Paliwanag ni Kath at napailing. Buti hindi ka pa niya binubugaw. Seryoso na sabi ni Monica. Laking pasalamat na lang talaga ni Kath na hindi pa siya naisasama sa binibenta ng tita niya. Mas kaya niya yatang magtrabaho ng walang sahod kaysa ibenta ang katawan niya habang iba ang nakikinabang ng pera. Pasado 6:00 na ng gabi nang matapos ang trabaho ni Kath sa catering. Agad siyang umuwi at naligo. Pagod at inaantok na talaga siya pero may trabaho pa siya sa club kaya wala siyang magawa. Suot ang puting t-shirt at pantalon ay agad nakarating si Kath sa club. Dahil kilala na siya ng tao roon ay hindi na siya hiningian ng kung ano. Buti naman dumating ka na. Galit na naman ng tita mo sa taas. Salubong agad ni Raya kay Kath nang makapasok ito. Bakit daw? Kunot na tanong ni Kath. Hindi niya may tatanggi ngunit lagi siyang natatakot at kinakabahan sa tuwing nagagalit ang kanyang tita. Ewan ko nga, umakit ka na nga roon kanina ka pa hinahanap. Sabi ni Raya sa kanya at nagpaalam na dahil ito na pala ang sasayaw sa stage. Malalim na buntong hininga ang ginawa ni Kath tsaka siya naglakas loob na umakyat. Paakyat pa lang ay dinig na ni Kath ang galit na boses ng Tita Elsa niya. Tita, nandito na po ako.
Sabi agad ni Kath nang makarating siya sa opisina. Ano? Ano bang tanga nyo at nasugatan si Ira? Galit na galit nitong sigaw. Pupunta na ang kliyente na bibili roon. Si Ira na lang ang birhin sa inyo. Gigil na sigaw ni Elsa. Kita naman ni Kath na natahimik ang mga tauhan ng club. Ang iba ay nakasuot ng mga halos hubot-hubad na damit na. Ngunit sa katulad ni Elsa na lumaki sa club, sanay na siyang makakita ng ganun. Ano? Sino ipapalit natin? Malaking kliyente to! At bayad na si Ira! Sigaw ni Elsa. Malakas itong nagdabog na kinailag nilang sabay-sabay. Madam, si Kath! Turo sa kanya ni Yumi. Nanlaki naman ang mata ni Kath dahil doon. Agad siyang umiling-iling. Birhen pa madam si Kath, kailangan lang ayusan ngayon, for sure magugustuhan siya ng kliyente. Dagdag na paliwanag pa ni Yumi. Tita, hindi ako pwede karga... Hindi natapos si Kath nang sasabihin niya nang habulutin siya ng tita niya at tingnan ng kabuuan niya. Hindi na masama. Total wala ka namang silbi sa akin. Kundi pabigat ka lang, bakit nga ba hindi na lang kita pakinabangan? Nakangisi na sabi ni Elsa habang pinagmamasdahan ng paulit-ulit ang buong pagkatao ni Kath. Hindi magawang gumalaw ni Kath. Bigla siya natakot at kinabahan. Sa nakikita niya sa mata ng tita niya, nasisiguro ni Kath na nagsasabi ng totoo ang tita niya at hindi nagbibiro ito. Bihisan niyo at ayusan niyo! Ibalik niyo agad dito! Ayusan niyo rito! Utos ni Elsa kay Yumi. Agad namang hinawakan nila Yumi si Kath sa magkabilang braso. Gagayo ko! Pagpupumiglas niya habang papunta sila sa dressing room. Madami kayong ilalatag mamaya. Malilintikan lang talaga kami lalo na si Ira kapag hindi kami nakahanap ng kapalit niya. Kaya please makisama ka na lang. Pagmamakaawa ni Yumi kay Kath. Wala naman siyang magawa kundi sumang-ayon. Dahil kahit tumakas siya, alam ni Kath na mas malilintikan siya sa tita niya na oras na tumakas siya. Halos mag-iiyak na si Kath nang magsidatingan ang kliyente ng tita niya. Pulos matatanda ito. Halatang mayayaman ngunit matatanda na halatang bastos. Takot na takot si Kath dahil ayaw niyang mabili siya. Where is my order? Hindi siya yung napili ko nun. Galit na sabi ng matanda habang nakaturo kay Kath. Kundi siya nagkakamali ng dinig ay alam niya ay may lahi itong Hapon. Sir, this is fresh. Pangungumbinsi pa ni Elsa sa kliyente. Ayoko sa kanya. Sagot ng Hapon. Mas ayoko sa'yo. Bulong ni Kath at masungit na tiningnan ng matanda. Inayos niya ang suot na halos dibdib at baba niya lang ang natatakluban. Who is he? Sabay-sabay silang napalingo nang magsalita ang isang lalaki. Halos malaglag ang panga ni Kath nang makita ang lalaki. Bata ito, guwapo, matangkad, matipuno at alam agad ni Kath na mayaman. Mas nagulat pa siya nang makilala niya ang mukha nito. Alden? Bulong niyang tanong. Sapat lamang upang sikat lang ang makadinig ng sinabi niya. How much? Tanong ni Alden. Seryosong mukha nito. Good evening, sir. This is Catherine. Bagong-bago ito. Maganda, maputi, makinis, malusog ang dibdib. Higit sa lahat, birhin na birhin pa itong alaga ko. Hindi kayo magsisising bibigyan niyo siya dahil never pa talaga ito nahawakan ng kahit na sino. Galak na sabi ng tiyahin ni Kath. Hindi naman makapaniwala si Kath kung paano siya ibugaw ng tita niya. Pero hindi niya mapigilang matuwa at kiligin, lalo na ang alam niya na bibili sa kanya ay gwapo at bata. Ang pinakamahalaga roon ay ang kababata niyang matagal niyang hinihintay. I'll take her. Seryoso na sabi ni Alden. May kinuha itong tseke at pinirmahan niyon. Gulat na gulat naman si Kath. Name your price. I don't care. Sabi nito. At hinawakan bigla si Kath sa braso. Wala naman siyang nagawa kundi sumama na agad. Sa totoo lang ay mas mabuti na iyon para kay Kath. Makakaalis na siya sa puder ng masahol niyang tita, hindi pa matanda ang nakabili sa kanya. Ngiti-ngiti si Kath sa loob ng van. Lahat yata ng takot at kaba na naramdaman niya kanina ay nawala. Why are you smiling? Baliw ka ba? Kunot noon na tanong ni Alden kay Kath. Para siyang nakatingin na sa pasyente sa mental.
Ikaw lang yung nakita kong binili na masaya. Ikaw lang yung nakita kong binili na masaya pa. Di ka ba natatakot na gagawin ko sa'yo? Di ka ba natatakot sa gagawin ko sa'yo? Seryoso na tanong ni Alden. Natigilan naman si Kat at napaisip. Sa totoo lang ay naisip niya rin ang tinanong ni Alden sa kanya. Pero hindi alam ni Kat na napaka-kampante ng nararamdaman niya. Hindi niya maintindihan pero pakiramdam ni Kat ay ligtas siya sa poder ni Alden. Hindi, sagot ni Kat. Halata naman sa'yo na mabait ka. Tsaka alam kong wala kang gagawing masama sa akin. Walang pag-aalinlangan niyang paliwanag. Ikaw, bakit mo ako binili? Halata naman sa'yo na hindi ka gumagawa ng ganito. Curious na tanong ni Kath. Napansin niya kasi iyon kanina halos lahat ng kliyente ay namimili na maliban kay Alden. Na hindi niya namukaan dahil nakaupo lang sa sulok kanina. Naawa ko sa'yo. Dahilan ni Alden at nag-iwas ng tingin. Thank you sa awa. Ngiting-ngiti na pasasalamat ni Kath. Kundi sa awa mo baka napunta na ako sa pangit na matatanda doon. Tapos, naitakas mo pa ako sa puder ng tsahin kong baliw. Natatawa niyang sabi. Kaya, thank you. What? Tita mo yun? Gulat na tanong ni Alden. Tumango naman si Kat bilang sagot. Oo, hindi alata no. Sino ba namang baliw magbubugaw sa sariling pamangkin? Eh di tita ko lang. Tumatawa na sabi ni Kat. Sayang-saya talaga siya. You are unbelievable. Napapailing-iling si Alden. So, kung wala kang gagawin sa aking masama, anong gagawin mo sa akin? Curious na tanong ni Kath. Or pwedeng manilbihan na lang ako sa'yo. Siya na mismo ang nag-volunteer. What? Ay mo ba tumakas na lang at mamuhay sa labas? Kunot noon na tanong ni Alden. Napakamot ulo naman si Kath. Wala naman kasi akong pamilya. Sagot niya. Wala na rin akong bahay. Tsaka baka kapag nalaman ni tita na pag-alagala lang ako sa tabi-tabi, kunin niya ulit ako at ibenta sa iba. Ayoko nang mangyari yun. Fine. Pagsang-ayon ni Alden. Maninilbihan ka sa bahay ko. Nothing's more. Seryoso nitong sagot. Pag uwi sa bahay ko, may kwarto na nakahanda ron. Sa isang araw tayo mamimili na kailangan mo. Pagpapaliwanag pa ni Alden. Mas lumaki ang ngiti ni Kath dahil doon. Mabilis niyang niyakap si Alden sa tuwa. Ramdam niya ang gulat ni Alden doon lang din naintindihan ni Kath kung ano ang ginagawa niya. Maski siya ay nagulat. Hindi niya lang talaga mapigilan maging masaya lalo na ngayong malaya na siya sa puder ng tita niya. Nakita at kasama pa niya ngayon ang childhood best friend niya / crush niya. Ang tagal niyang hinihintay na bumalik. Ngunit hindi may tatanggi ni Kath na nalulungkot siya. Dahil habang siya ay tandang-tanda at kilalang kilala pa rin niya si Den o Alden, ay limot na naman na siya nito. Isang linggo ang lumipas, ay mas masaya at mas maayos ang trabaho at buhay ni Kath sa puder ni Alden. Totoo nga ang sinabi nito, wala nga itong ginawang masama sa kanya. Literal na naging kasambahay siya sa bahay ni Alden. Sungit ni sir? Bulong niyang sabi kay Manang, isa sa kasama niya sa bahay. Gwapo sana, masungit naman. Pagrereklamo pa ni Kath, natawa naman si Manang sa kanya. Iha, alam mo, hanga na ako sa'yo. Natawa na sabi ni Manang. Ikaw ang bukod tanging kilala kong kasambahay na parang tropa lang itong trato ng amo. Eh kasi naman Manang, ayaw niya naman kasi ako pahirapan sa pamamahay niya. Hindi ko nga alam kung kasambahay ba ako o bisita. Kung di niyo pa ako uutusan, wala yata akong gagawin sa bahay ni Alden. Paliwanag ni Kath habang pinapanood si Alden na nakikipag-usap sa cellphone nito na nasa sala. Buti nga sungit lang ang ginagawa sa'yo ng batang yan. Pagkikwento ni Manang, bigla tuloy naging interesado lalo si Kath. Ibang-iba kasi ang Alden na nasa harap niya ngayon. Para bang malungkot. Kasi ang mga dating kasambahay niya ay hindi nagtatagal dahil lagi niyang sinisigawan at pinagagalitan. Ganon? Tanong ni Kath. I feel special naman. Wala sa sarili niyang sabi at napangiti. Mabilis na paiwas ng tingin si Kath nang lingunin ni Alden ang gawin niya. Agad siyang nagpanggap na naglilinis kahit wala naman siyang nililinis. Narinig na lang ni Kath ang halakhak ni Manang na siyang kinahiya niya.
Ilang buwan nang lumipas at ganun lang talaga ang naging buhay ni Kath sa bahay ni Alden. Laking pasasalamat niya na lang talaga na kaklose niya ang mga kasambahay pati si Manang kaya hindi siya nabuboard. Sa totoo lang ay gusto niya na magtrabaho sa labas. Kaya sa tuwing naalala niya na baka makita siya ng tita niya ay pinili na lang niyang manatili sa poder ni Alden. At least doon, sigurado si Kath na ligtas siya. Alam mo, para kang hindi babae. Mabilis na napatayo si Kath sa pagkakaupo sa sofa nang marinig niya ang boses ni Alden. Gabi na pero hindi niya magawang matulog sa kwarto nang hindi nakikitang nakauwi na si Alden. What are you doing here? At talagang nakabuka ka pa. Inaantay talaga kita makauwi, sir. Sagot ni Kath at ngumiti ng malaki. Nanatili namang seryoso at masungit si Alden sa kanya. Sa totoo lang ay ginagawa ni Kath ito. Lahat dahil gusto niyang mapalapit sa binata. Nagbabaka sakali pa rin kasi siya na maaalala siya nito. Para kasi kay Kath, pinakamahalaga ang friendship sa lahat. Oo, aminado siya, nagwapong-gwapo at kinikilig siya kay Alden. Kahit naman siguro sino. Pero mas nanaigang kaibigan na gusto niyang bumalik. For what? Kunot noon na tanong ni Alden. You know what? Ikaw lang kilala kong makulit na maid. Ikaw lang kilala ko na ganito sa amo. Inis na sabi ni Alden. Napakunot naman ang noo ni Kath. Pwes, ikaw lang yung kilala kong masungit na tao na wala naman akong ginagawang masama. Nagiging mabuting tao lang naman ako sa'yo. Gusto lang naman kita makaklose or friends. Pero wala kang ginawa kundi sungitan ako. Piko na sabi ni Kath. Wala siyang pakialam kung amo niya si Alden. Bakit? Sino ka ba sa tingin mo? Kunot noon na tanong ni Alden kay Kath. Natigilan naman si Kath dahil doon. Diba? Bayaran na babae ka lang. Na tinulungan ko. Na maid lang ngayon. Sino ka para mag-demand sa akin ng kung ano? Pangiinsulto pa ni Alden. Umawang ang labi ni Kath at hindi makapaniwala sa narinig. Hindi niya akalain na talagang kay Alden niya pa maririnig ang bagay na iyon. Si Alden ang kaibigan niya noon na maingat at alagang-alaga sa kanya. Anong sabi mo? Bayaran na babae? Galit na tanong ni Kath. Sanay na siyang pinahihirapan, iniinsulto o kinakawawa pero hindi niya matanggap na pati si Alden ay gaganunin siya. Yes. Totoo naman na binili kita. For what? To satisfy me in bed. Seryoso na sabi ni Alden. Gago ka pala eh! Hindi na napigilan ni Kath ang sarili. Nasasaktan na siya. Gusto niya na agad umiyak sa totoo lang. Ako, bayarang babae? Kung yan ang iniisip mo, edi isipin mo. Akala ko pa naman maayos ka. Mabait ka. Yung pala hindi. Nakakainis ka. Ang sama-sama ng ugali mo. Piko na siya. Gusto niya lang makipagkaibigan kay Alden. Ang dami agad nitong nasabing pangiinsulto sa kanya. Ano? May sasabihin ka pa? Galit na galit niyang tanong. Happy ka na? Masaya ka bang mang-judge ng tao? Hindi naman nakasagot si Alden. Galit na galit talaga si Kath. Wala siyang pakialam kung amo niya si Alden. Wala siyang pakialam kung kinabukasan wala na siyang trabaho. Kath. Hindi na pinatapos ni Kath ang sasabihin ni Alden. Ang sama-sama mo! Hindi porket binili at binayaran mo ko. Pwede mo na akong insultuhin o pasunurin. Kung bayarang babae ako sa isip mo, edi isipin mo. Wala naman talaga akong pakialam sa opinion mo. Tuluyan nang naiyak si Kath. Masiyahin ang buhay ni Kath pero ngayon ay grabing-grabe na talaga ang sakit na nadarama niya ngayon. Pakiramdam niya wala na siyang kakampi. Pakiramdam niya walang nagmamahal sa kanya. Inis na siya sa sarili niya tapos ganito pa ang sasabihin sa kanya ni Alden. Wala ka bang sasabihin, sir? Tanong ni Kath. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha niya. Alis na ako, sir. Good night na lang sa'yo. Umiiyak niyang paalam. Hindi na hinintay ni Kath na magsalita pa si Alden at umalis na lang basta si Kath. Laking pasalamat na lang talaga niya na may sariling kwarto siya sa kusina. Nak, Kath. Tawag sa kanya ni Manang. Isang linggo nang lumipas simula nang magkasagutan si Kath at Alden. Halos lahat ay ginawa niya na para huwag niya makasalubong o makausap si Alden. Kinuha na niya ang lahat ng trabaho sa loob ng kusina pati sa paglalabada. Huwag lang talagang sadyang makita ang binata.
Inis pa rin siya. May kaunting galit pero mas lamang ang sakit na nararamdaman ni Kath. Kahit 1 linggo na ang lumipas, ay dala-dala niya pa rin ang sama ng loob at galit na nararanasan niya kay Alden. Bakit po? Tanong ni Kath at tinigil ang pagkukusot ng labada. Pinapatawag ka ni Sir. Sabi ni Manang. Lihim namang napairap si Kath. Ayoko po. Sagot ni Kath at bumalik sa paglalabada. Marami pa po ako lalabhan. Dahilan pa ni Kath. Nak, nag-away ba kayo? Seryoso na tanong ni Manang. Gusto mo bang magkwento? Concern na tanong pa ni Manang. Ngumiti naman si Kath at umiling. Hindi po. Sagot na lamang niya. Ayaw niyang palakihin pa ang usapan. Susunod po ako. Tatapusin ko lang po to. Sabi na lamang niya at tinuloy ang pagkukusot. Sa totoo lang ay hindi naman kailangan ni Kath magkusot pero sa kagustuhan niyang iwasan at huwag makita si Alden ay maski basahan pang kusina ay kinukusot na niya. Hindi rin nagtagal ay natapos din siya. Tamad siyang naglinis ng kamay tsaka walang ganang naglakad si Kath papunta kay Alden na nasa living room ng bahay. Anong kailangan niya, sir? Walang gana niyang tanong. Wala pa rin sa mood makipag-usap si Kath kay Alden. Inis at galit pa rin siya. Kumain ka na? Tanong ni Alden sa kanya. Hindi napigilan ni Kath ang sariling magtaray. Bumuntong hininga naman si Alden. I'm asking you nicely. Nicely pala yun. May ganun ka palang part sa katawan. Piloso pa na sabi ni Kath at pilit na ngumiti. Hindi kasama sa trabaho ko. Ang i-update ka, sir. Sagot ni Kath. Naiinis pa rin. Ano ho bang kailangan nyo? Tanong ni Kath. Inis at hiyarin kasi talaga ang nararamdaman niya, lalo na amo niya pa rin si Alden. Nahihiya siya sa inaasta niya, ngunit may inis pa rin siyang nararamdaman. Sumama ako sa mall. Sagot ni Alden. Napaarko naman ang kilay ni Kath. Sa pagkakaalala ko, sir, maid ako. Kasambahay. Bahay. Hindi alalay. Masungit na sabi ni Kath. Tsaka, napakarami ko pong lalabhan. Dagdag niyang sabi. Kumunot naman ang noo ni Alden sa narinig. Bakit ka naglalaba? Takang-taka na tanong ni Alden. Sa pagkakaalam naman kasi ni Alden ay nagpapalaundry siya ng damit sa labas. Hindi niya pinapaayos sa mga kasambahayang bagay na iyon, lalo't lalaki siya. Hindi alam ni Kath ang sasabihin. Gusto niya iwasan ang tanong ni Alden dahil alam niyang booking na siya. Wala, sir. Masama ba maglaba? So it's true na iniiwasan mo ko? Seryoso na tanong ni Alden. Dali-dali namang umiling si Kath. Ayaw niyang isipin ni Alden na affected talaga siya sa nangyari. Gusto ipakita ni Kath na wala siyang pakialam kahit nasaktan siya sa pinagsasabi ni Alden sa kanya noon. Hindi tanggi ni Kath at nag-iwas ng tingin. Bakit pa ako isasama mo? Dami-dami mong maid. Reklamo ni Kath at napakamot sa ulo. I want you. May problema ka? Tanong din ni Alden. Natahimik naman si Kath. Hindi niya alam ang ire-react niya. Hindi na niya pinansin ang tanong ni Alden. Mas nag-focus siya sa unang sinabi nito. Anong sabi mo? Utal na tanong ni Kath. Nagpipigil ng ngiti. Pilit niyang pinapaalala sa sarili na inis at galit siya kay Alden. I said I want you. Ulit ni Alden sa sabi at ngumiti. Kaya magayos ka na. Wear comfortable clothes. Dali kang sasama sa akin sa mall. Utos ni Alden. Paano kung ayaw ko? Then, gusto mo bang buhatin pa kita? Pasakay ng sasakyan, sumama ka lang. Napasimangot naman si Kath sa sinabi ni Alden. Napairap siya at inis na inirapan ito. Oo na nga. As if may choice ako. Iritanes sabi ni Kath. Bihis lang ako. Paalam niya at mataray na umalis doon. Pagkarating niya sa kwarto niya ay mabilis siyang nagpapadyak. Pasalamat na lang at sponge-proof ang kwarto niya kaya nakasigaw pa siya. Nakakainis, bakit ang gwapo niya? Masyado siyang pa-fall. Inis na inis niyang sabi sa sarili. Hindi ba dapat galit ka, Kath? Ang rupok mo naman. Sabi pa ni Kath. Umiling-iling na lang siya at agad na nagbihis. Nagsuot na lang siya ng simpleng white shirt at black jeans. Halos 1 oras na silang nasa mall. Hindi maintindihan ni Kath ano ba talaga ang sinadya nila sa mall. Kanina pa sila ikot ng ikot.
Pinakain na naman siya ni Alden sa isang mamahaling resto at nabusog naman si Kath pero sa kakaikot yata nila ay nagugutom na naman siya. Pasama talaga tayo? Ano bang bibilin mo? Tanong ni Kath. Nakasunod lang siya kay Alden. May kasama silang dalawa ni butler ni Alden na siyang tagabitbit nila. May bibiling ka ba? Tanong ulit ni Kath. Tumango naman si Alden. Yeah. Sagot nito at pumasok sa isang butik na puro bag ng pangbabae. Good morning, Mr. Villarico. Bati ng sales lady kay Alden. Medyo nagtaka pa si Kath. Bakit kilala na agad si Alden ang mga ito? Ngunit hindi na lang siya nagtanong. What's new in your collection? Seryoso na tanong ni Alden. Umalis agad ang mga babae at bumalik na may dalawang dalang bag na klase. This too, sir. This is limited edition only. Nakangiting paliwanag ng isa sa babae. What do you think? Tanong ni Alden kay Kath at nilingon niya ito. Napaturo naman agad si Kath sa sarili para manigurado. Maganda naman. Maganda rin yung shade ng purple niya. Pastel ba? And tingin ko maganda rin pang aura. Paliwanag na sagot ni Kath. Tingin niya kasi ay panregalo ni Alden ang binibili nila. Wala namang kasing idea sa mga ganong bagay sa totoo lang. Tamang sling bag lang naman kasi ang bag niya o hindi kaya backpack kaya hindi talaga maaasahan sa ganitong bagay. Halos lahat yata para sa kanya ay maganda. Okay, I'll get both of them. Sabi ni Alden. Napakunot naman ang noo ni Kath. Ba't ba ako tinatanong nito? Tapos kapag sinabi ko okay, binibili niya. Hindi naman ako ireregaluhan niya. Takang-taka na bulong ni Kath sa sarili. Sir, saan tayo sunod? Tanong ni Kath. Pakiramdam niya kasi ay siya ang gagawing tagapili ng ireregalo ni Alden kaya gusto sana ni Kath ay handa siya. Clothes or shoe section? Maybe. Clothes or shoe section maybe. Simpleng sagot ni Alden at nagbayad na. Nalaki pa ang mga mata ni Kath nang makitang black card ang ginamit ni Alden pambayad. You think? Ako? Tanong ni Kath habang nakaturo sa sarili. Tumango naman si Alden. Napakamot na lang sa ulo si Kath. Clothes na lang, sir. Sagot niya. Tumango naman si Alden at nangunang umalis. Hindi mapigilan ni Kath ang hindi mamangha nang makita ang magandang boutique store na punong-puno ng mga magagandang damit. Iba't ibang style iyon. Pero sa itsura pa lang ay alam na ni Kath na mamahali na agad kung kaya't pumirme na lang siya sa tabi ni Alden. Can you try this? Tanong ni Alden sa kanya at inabot ang 5 klase ng dress. Ha? Bakit ako? Takang-taka na tanong ni Kath. Panregalo mo ba to, sir? Tanong na niya. Kanina niya pa gusto itanong yun. Yes. Simpleng sagot ni Alden sa kanya. Bakit ako pinasusuot niyo? Takang-taka niyang tanong. Kanina pa talaga naguguluhan si Kath. Kasing sukat mo siya. Kaya nga ikaw na rin sinama ko. Sagot ni Alden sa kanya. Ewan ba ni Kath? Disappointed siya sa naging sagot ni Alden sa kanya. Gusto niya matawa sa sarili niya. Hindi alam ni Kath ba't siya umaasa na para sa kanya yung mga binibili ni Alden. Lahat kasi ng gusto niya o tinitingnan niya kanina habang dinadaanan nila ang ibang store ay binibili nila. Sige. Sagot na lamang ni Kath at ginawa ang inuutos sa kanya. Pagod na binagsak ni Kath ang katawan sa sofa nang makauwi sila. Wala na siyang pakialam kung nakita ni Alden ang ginawa niya. Gusto niya na lang mahiga at matulog sa totoo lang. Hindi niya akalain na aabutin sila ng gabi kakagala sa mall. Ang dami pa nilang pinamili. Sa totoo lang naawa na si Kat sa bulsa ni Alden pero alam naman niyang mapera ito. Isa pa na pinagtataka niya, sobrang daming damit, sapatos, heels at pati mga pabango at mga alahas ang pinagbibili ni Alden. Napapaisip na tuloy si Kat kung sino ba ang reregaluhan ni Alden. Sir, umamin ka nga sa akin. Seryoso na sabi agad ni Kat at bumangon sa pagkakahiga. Nakatayo naman sa gilid niya si Alden. Seryosong mukha habang nakakrus ang 2 braso sa harap ng dibdib nito. May girlfriend ka ba? What? Hindi makapaniwala na tanong ni Alden. Tingin mo ba may girlfriend ako? Kung makikipag-bonding ako sa'yo? Ha? Bonding ba yun? Taka na tanong ni Kat. Ginawa niyo lang naman ako tagapili para sa reregaluhan ninyo. Inosente na sabi ni Kat. Halos masampal ni Alden ang sariling noo. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Kat. Para sa'yo lahat yun. Kalmado na sabi ni Alden. Napapikit-pikit naman si Kat sa narinig.
Ha? Weh, paninigurado pa niya. Look, I know we had a misunderstanding last time. And gusto ko bumawi sa'yo. That's why, binili ko lahat ng nagugustuhan mo. Paliwanag ni Alden. So, ano to? Sulsol? Para ano? Para mapatunayan mo sa akin na walang-wala talaga ako? Na nababayaran ako? Tanong ni Kath. Kumunot ang noo ni Alden. What? No. Inis niyang sagot. Look, okay? I'm sorry. Kung ano naman ang nasabi ko sa'yo last time. I knew your intention was nice. But that time, bad mood lang ako. And I know my reason is not valid. Para magsalita ako ng negative things about you. Kaya gusto ko mag-sorry. And bumawi sa'yo. Di kita binila ng mga yan para sulsulang ka. Dire-diretso na sabi ni Alden. I'm sorry, okay? Malambing nitong pahabol. Hindi sumagot si Kath. Pagkos tinitigan niya lamang ang mukha ni Alden. Ramdam niya na seryoso ito sa mga sinasabi at paghingi ng paumanhin nito sa kanya. Damang-dama niya na nagsisisi rin ito. Pero hindi niya alam ang sasabihin niya. Pakaramdam niya ay hinaplos ang puso niya. Sa buong buhay niya, sanay si Kath na magpakumbaba. Sanay siya na siya lagi ang humihingi ng tawad kahit wala siyang kasalanan. Sanay siyang hinuhusgahan at minamaliit at sa lahat ng karanasan niya sa buhay, walang sino mang nagtangkang humingi ng tawad sa kanya. Si Alden pa lang ang humingi ng tawad sa kanya. Si Alden pa lang ang nagparamdam sa kanya na valid ang feelings niya, na normal na masaktan siya. Normal na ipaglaban niya ang sarili niya na humihingi ng tawad sa kasalanang hindi niya naman nagawa. Kath, Tawag ni Alden dahilan upang bumalik siya sa kasalukuyan. Ngumiti si Kath kay Alden. Thank you. Nakangiti niyang pasasalamat. Alam niyang may nasabing masama si Alden sa kanya pero gusto pa rin niyang magpasalamat. Dahil sa wakas, may tao ring nakaintindi sa kanya. May tao rin na nakahingi ng tawad sa kanya. for what? Ako pa nga dapat ang mag-thank you. Kasi nagstay ka pa rin even napagsalitaan kita ng masama. Sabi ni Alden. Wala lang. Ikaw pa lang kasi ang tao na nagsorry sa akin. Sagot ni Kat. Like, alam mo yun? Buong buhay ko sanay na akong humingi ng sorry. Kasalanan ko man o hindi. Natatawa niyang kwento. Naupo sa tabi niya si Alden nang hindi man lang niya namamalayan. Care to share? Nakangiting sabi ni Alden. Sigurado ka? Tanong naman ni Kat. Nagdadalawang isip siya sa totoo lang pero komportable kasi talaga siyang magkwento kay Alden kahit na may hindi sila pagkakaunawaan noong una. Yes. Okay, sagot ni Kat at huminga ng malalim. Bata pa lang ako, patay na parents ko. Dahil doon, pinagpasapasahan ako ng mga kamag-anak ko hanggang mapunta ako kay Tita Elsa. Dahil nakikitira lang ako kapag nagagalit sila. Kahit wala akong kasalanan ay nagsusorry ako. Kapag nasasaktan nila ako, nagsusorry ako. Nagkamali ako, nagsusorry ako. May kapalpakan sa business at ako ang sinisisi nila, nagsusorry ako. Kasi pakaramdam ko noon, wala akong karapatang magreklamo. Wala akong karapatang masaktan. Kaya kailangan ko magsorry sa lahat ng bagay. Kahit hindi ko alam kung anong dahilan. Pagkikwento ni Kath at mapait na ngumiti. That's why. You feel like you need to please everyone and say sorry to them. Even it's not your fault. Tanong ni Alden. Sunod-sunod naman na tumungo si Kath. But alam mong hindi mo naman kailangan gawin yun. Bakit ginagawa mo pa rin? Tanong ulit nito. Natahimik naman si Kath at hindi agad nagawang sumagot. Sa totoo lang hindi niya siguradong, hindi niya alam. Pakaramdam niya ay kailangan niya lang gawin. Pakaramdam niya ay kapag hindi niya ginawa ay kahusga-husga na siya. Nakasanayan na lang siguro. Natahimik naman si Kath at hindi agad nagawang sumagot. Sa totoo lang hindi niya sigurado. Hindi niya alam. Pakaramdam niya ay kailangan niya lang gawin. Pakaramdam niya ay kapag hindi niya ginawa ay kahusga-husga na siya. Nakasanayan na siguro. Sagot ni Kat. Nasanay na ako na parang ako lagi ang mali. Na parang mali nga rin niya na pinanganak ako sa mundo. Pagkikwento niya, tumawa siya at mapait ng ngumiti. Alam mong hindi totoo yan, di ba? Nag-aalala na tanong ni Alden sa kanya. Gulat na napalingon si Kat sa binata nang hawak nito ang isang kamay niya. Di mo kasalanan lahat.
Di mo kasalanan na isinilang ka. Di mo kasalanan bakit ganun ang mga tao. Seryosong seryoso na sabi ni Alden. Paano? Doon ako nasanay. Mahina niyang sabi. Hindi porket nakasanayan mo, habang buhay mo nang gagawin. Like for example, hindi porket nabuhay ka sa mundong to na mahirap. Ibig sabihin mamamatay ka ng mahirap. Hindi porket kinasanayan mo nang gagawin mo na lang habang buhay. Mahabang paliwanag ni Alden sa kanya. Tahimik naman na nakikinig si Kath. You should learn to love and understand yourself too, Kath. Di pwedeng lagi ka papaano sa tao sa paligid mo. Advice ni Alden. Hindi ko akalain na ganito ka, sabi ni Kath. Totoo iyon. Ang tingin na kasi niya kay Alden ay walang pakialam sa mundo. Hinuhusgahan mo rin naman kasi ako. Natatawa ang sabi ni Alden. Natawa rin si Kath. Sorry, sabi niya. Look, nagsasorry ka na naman. Suway sa kanya ni Alden. Ay, napakamot sa ulo si Kath. Nakasanayan lang. Patulog ka na. Bukas, sasama ka na sa akin sa office. Utos ni Alden kay Kath. Agad kumunot ang noo ni Kath dahil doon. Bakit? Takang tanong niya. Di na kita maid bukas. You are my personal assistant, that's why sasama ka na sa akin kung nasan ako. Kailangan ko ng karamay sa bagay-bagay. Understood? Seryoso na tanong at paliwanag ni Alden. Tumango naman si Kath bilang pagsang-ayon. Sa tingin naman niya ay walang masama roon. Tingin pa nga ni Kath mas maganda iyon dahil mas magiging malapit sila ni Alden sa isa't isa. Mas makikilala at makakasama nila ang isa't isa. Sa paraan na iyon ay baka maalala o maibalik nila ang pagkakaibigan na mayroon sila. Hindi mapigilan ni Kath ang ngumiti ng malaki habang natutulog. Sobrang saya ng puso niya. Ang gaan-gaan ng nararamdaman niya. Pakaramdam niya, nakalaya siya. Pakaramdam niya ay may kakampi na siya. At sa wakas, may tao nang naniniwala sa kakayahan niya. May tao na ring hindi puro pagkakamali na lang niya ang nakikita. Sir, ibilik niyo na lang ako sa bahay. Pagmamakaawa ni Kath. Isang buwan na siyang nagtatrabaho bilang personal assistant ni Alden. Hindi naman mahirap ang trabaho niya sa totoo lang. Sa totoo lang ay napakadali kaya mas gusto pa ni Kath na nasa bahay na lang. Mas gusto niya ang mga trabaho na ginagawa niya roon. Kath, ilang beses ko na sinabi sa'yo. Huwag mo na akong tawagin na sir. Inis na sabi ni Alden. And also, bakit ba ayaw mo rito? Mas magaan ang trabaho mo rito. Sabi ni Alden, takang-taka kasi talaga ito sa desisyon ni Kath. Sa loob ng isang buwan na mas naging malapit silang dalawa, mas nakilala ni Kath at Alden ang isa't isa. Mas naging close at mas naging maayos ang pagsasama nilang dalawa. Hindi itatanggi ni Kath sa sarili na may gusto siya kay Alden. Ibang pakaramdam ang naiparamdam sa kanya ni Alden tuwing kasama niya ito. Sobrang saya at malaya ang kanyang pakaramdam na ni minsan ay hindi naramdaman ni Kath kahit kanino. Isa pa, hindi mahirap gustuhin si Alden para sa kanya. Kung siya ang tatanungin ay si Alden na ang lalaking pinakamaayos na nakilala niya. Pakaramdam ni Kath ay napaka-perpekto dito. Dahilan upang hindi siya umasa na magustuhan siya nito pabalik, alam ni Kath na mabait lang sadya si Alden, kaya ito ganito sa kanya. Alden, naboboard na ako rito. Maliban sa bumili ng pagkain nating dalawa, ipagtimpla ka ng kape at ayusin yung mga personal things mo, ay wala na akong ginawa na iba. Pagpapaliwanag ni Kath at sumimangot. Sa bahay, kadaldalan ko sila. Sila manang, tapos paiba-iba pa yung ginagawa ko. Katuwiran pa Kath. Then, you want to replace my secretary then? Seryoso na tanong ni Alden. Kumunot naman ang noon ni Kath at umiling. Baliw, ang hirap kayo ng trabaho ng sekretary mo. Kaya hanga ako natitiis ka nun. Sabi ni Kath. What do you mean? Tanong ni Alden. Kumunot ang noon ito. Naitikom ni Kath ang bibig at nag-iwas ng tingin. Tsaka niya lang na-realize ang sinabi niya. Anong ibig mong sabihin na natitiis ako ni Yuna? Seryosong seryoso na tanong nito. Sunod-sunod na lunok ang ginawa ni Kath at ngumiti ng malaki. Ang ibig ko sabihin kasi napakarami niyang ginagawa. Nag-aayos ng schedule mo everyday. Nakikipag-usap sa clients mo. Nasagot lagi ng tawag. Nag-aasikaso sa mga narrative report kada meeting. Tapos, ang sungit mo kasi sa kanya. Para bang hindi mo man lang ginitian yung tao.
pagsasabi ni Kat ng totoo. Hindi naman kasi siya maalam magsinungaling. Ihahanda na lang niya ang sarili niya oras na magalit si Alden sa kanya. What do you mean masungit ako kay Yuna? Sanay na yun sa akin. Inosente na sagot pa ni Alden. Napakamot naman sa ulo si Kat. Sanay na nga, pero hindi ba sabi mo hindi porket sanay dapat kasanayan na? Malaki siyang umiti. Alam ni Kat na tanda ni Alden ang linya na iyon. Kita niya ang pagngisi nito na siyang kinangiti palalo ni Kat. Ang akin lang naman, kung kaya mong ngitian, ngitian mo. Mas masarap kaya magtrabaho kapag mabait at magaan ang loob mo sa boss mo. Di naman ikaw siya. Tanong ni Alden sa kanya. Napaawang naman ang labi ni Kat. Hindi niya nakuha ang sinabi ni Alden. Sure. I'll take this as noted. Sagot na lamang ni Alden sa kanya at ngumiti. Hindi na lang nagsalita si Kat, pero sigurado siyang may narinig siya. Ayaw niya lang na mag-assume at isipin na kung ano iyon. Pero hindi niya mapigilan ang sariling hindi kiligin, lalo na alam niya ang ibig sabihin ng sinabi ni Alden. Napangisi na lang siya at ginawa ang pinagawa ni Alden bigla sa kanya. Ilang linggo pa ang lumipas ay nag-e-enjoy na rin si Kat sa trabaho. Naging ka-close niya pa si Yuna kaya kahit pinagbabawalan siya ni Alden na mangialam sa trabaho ni Yuna ay hindi pa rin siya nakikinig. Lalo na natutuwa si Kat sa tulong na ginagawa niya kay Yuna. Wala namang magawa si Alden sa kanya. Alam mo, simula talaga na dumating ka, ang laki-laki ng ngiti ni Sir. Pagkikuwento ni Yuna sa kanya. Like, for real? Girl, anong gayumang meron ka? Biro pa dito na kinatawan nilang dalawa. Baliw. Tumawa na sabi ni Kath. Close lang talaga kami ni Sir kaya ganun yun. Paliwanag ni Kath. Duda ako. Pangaasar niyang sinabi. Wala ka feelings kay Sir? Tanong nito habang nanunukso ang mga tingin. Bakit? Kabado na tanong ni Kath. Ba't mo natanong? Dugtong niya pa. So, mayroon nga. Lumayo sa kanya si Yuna at pinakatitigan siya. Bakit hindi ka umamin? Tanong ni Yuna. Oo na, alam mo naman eh. Napilitang sagot ni Kat. Wala namang dahilan para itanggi niya pa. Ba't ako aamin pa? Hindi naman ako papatulan nun. Paliwanag ni Kat. Umarko naman ang isang kiglay ni Yuna dahil sa narinig. Are you hearing yourself? Oo, naririnig ko naman yung sarili ko. Bakit? Taka na tanong ni Kat. Nabatukan naman siya ni Yuna. Aray, bakit? Gulo niyang tanong. What I mean is, girl, seryoso ka ba? Like, manhid ka ba or what? Hindi makapaniwalang tanong ni Yuna. Mas naguluhan lang si Kat. Bakit ba? Medyo naiinis na tanong ni Kat. Ayaw niya kasi ng pasikot-sikot. Sa treatment ni Sir sa'yo? You think wala siyang gusto sa'yo? Seryoso na, tanong ni Yuna. Oo? Hindi sigurado, nasagot ni Kath. Hindi naman kasi niya iniisip iyon. Basta ang alam niya may feelings siya kay Alden. May gusto siya kay Alden. Pero ni minsan hindi siya nag-assume o ano. Dahil iniingatan ni Kath ang sarili niyang masaktan. Ewan ko sa'yo, Kath. Gusto mo naman pala tapos halata naman na gusto ka. Bakit hindi ka gumalaw na lang para malaman natin kung may pag-asa ka? Suggestion ni Yuna. Ngunit bago pa makasagot si Kat, ay pareha silang nagulat dalawa nang may magsalita bigla sa tabi nila. Sinong may gusto? Curious na tanong ni Alden. Nakakarating lang. May gusto ka, Kat? Tanong nito. Seryosong mukha nito habang titig na titig ang mata kay Kat. Sir, ayusin ko lang yung pinagagawa niyo. Paalam bigla ni Yuna. Gusto tuloy sa puki ni Kat ang kaibigan. Hindi niya alam anong palusot ang gagawin niya kay Alden. Hindi niya pa naman hilig ang magsinungaling. So may nagugustuhan ka na, Kat? Ulit ni Alden sa tanong kanina. Hindi alam ni Kat kung bakit kinakabahan siya. Pakaramdam niya ay napakalaking kasalanan agad ang nagawa niya kay Alden. Sa sobrang kaba na nararamdaman niya, naiilang din siya sa tingin nito. Sobrang talim na ng mga nun. Oo, sagot ni Kat. Gaya ng sabi niya, hindi ugali ni Kat ang magsinungaling, lalo na kay Alden. Pero wala yun. Hindi naman seryoso.
Palusot niya pa. Ngunit tinignan lang siya ng matalim ni Alden. Bago walang pasabi siyang nilagpasan nito. Napaawang naman ang bibig ni Kath dahil doon. Hindi niya inaasahan iyon. Akala niya magtatanong pa si Alden o mangungulit. Ngunit basta lang siya nitong nilayasan at hindi inimikan. Naiinis siya tuloy bigla. Problema nun? Inis na tanong ni Kath sa sarili. Lakas ng tama. Tatanong tapos kapag sinagot lalayasan ako. Pikon niyang sabi. Gandang-ganda ng araw ni Kat tapos iinisin lang siya ni Alden. Bahala siya. Inis niyang sabi sa sarili at umalis basta. Hindi siya bumalik sa opisina dahil naiinis siya kay Alden. Hanggang pag-uwi ay hindi sumabay si Kat. Hindi rin naman siya hinanap ni Alden kaya hinayaan niya lang. Inis pa rin siya pero hindi niya maiwasang mag-alala kay Alden. Dahil pasado 12:00 na ng madaling araw pero hindi pa rin nakakauwi si Alden. Nasa kwarto lang si Kat at hinihintay na bumukas ang pintuan ng front door. Total malapit lang siya doon at dinig niya kapag bumukas iyon. Mabilis na patayo sa pagkakahiga si Kat nang marinig niyang bumukas ang front door. Akmang magsusuot sana siya ng jacket upang lumabas ay ganoon na lang ang gulat niya nang bumukas ang pintuan ng kwarto niya at niluwa noon si Alden na halatang lasing. Agad na taranta si Kat dahil tanging bestida lang ang suot niya. Ngunit hindi niya na magawang makapag-ayos ng sarili dahil agad na lumapit si Alden sa kanya at yumakap sa kanya. Dahil sa bigat nito ay nawalan sila ng balanse at bumagsak sa kama. Hoy! Sigaw ni Kat. Ano ginagawa mo rito? Inis na inis niyang tanong. Mas nadagdagan tuloy ang inis niya. Iinom ka pala tapos dito ka sa kwarto ko dediretso? You like someone else, Kat? Damang-dama ni Kat ang hininga nito na tumatama sa balat niya sa leeg kung saan ito nakasubsob. Malaking tao si Alden at mas mabigat sa kanya. Ay nako! Oo na! May gusto na ako. Pero bakit ba naglasing ka? Takang-taka na tanong ni Kat kay Alden. I'm jealous. Who the hell is he? Damang-dama ni Kat ang galit sa boses ni Alden. Lumayo ito sa kanya at hinarang ang dalawang braso sa gilid niya. Hindi naman nakagalaw si Kat sa gulat. Masyado siyang nabigla. Wala akong pakialam kung sino siya. Sa dami ko nagawa sa'yo, di mo man lang ako nagustuhan. Magaling ba siya? Masarap ba siyang humalik? Ha? Naghahamon nitong sabi, halatang lasing na talaga. Hindi naman makapaniwala si Kat sa naririnig. Na culture shock yata siya bigla. Gago, anong pinagsasabi mo? Kabado na tanong ni Kat. Hindi naman siya natatakot kay Alden, kaso nagugulat talaga siya. Ni hindi niya alam ang gagawin o sasabihin man lang niya. Ba't ka ba naglasing? Nababaliw ka na tuloy! Reklamo pa ni Kat. Sumeryoso naman ang mukha ni Alden at bahagyang nilapit sa mukha ni Kat. Halos hindi na yata huminga si Kat dahil sa sobrang lapit ng mukha ni Alden. Amoy na amoy niya ang alak na ininom nito ngunit hindi man lang niya maramdaman ang sarili ng pandidiri. Kinakabahan lang talaga siya dahil alam niyang may kakaibang kiliti at kuryente na kayang iparamdam at ibigay sa kanya si Alden. I hate the fact that you really like someone else. Wala sa sarili nitong sabi at hinalikan ang labi ni Kat. Mas nagulat siya. Hindi siya nakagalaw. I'm here with you. I'm always here. Kath, bakit may gusto ka pa na iba? Parang batang ungot nito. Damang-dama niya ang kabog ng dibdib niya. Hindi alam ni Kat sa sarili bakit hindi niya magawang magprotesta man lang. Lalo na ngayong nararamdaman niya ang paggapang ng kamay ni Alden mula sa kanyang binti paakyat sa kanyang bewang. Kahit may bestida na suot ay damang-dama ni Kath ang init ng palad ni Alden na nagbibigay kiliti sa buong katawan niya. Then, nangihina niyang tawag sa pangalan nito. Marahang ibinagsak ni Alden ang katawan sa dalawa at tuluyan ng pumaibabaw kay Kath. You want this? Don't you? Nangaakit na tanong ni Alden habang sinisimulang halikan ng labi ni Kath. Hindi magawang sumagot ni Kath. Gulat pa rin siya, ngunit hindi niya magawang promotesta. Nangihina siya sa bawat halik at haplos na binibigay ni Alden sa kanya. Hindi alam ni Kat ano ang posibleng mangyari kinabukasan lalo na't alam niyang lasing si Alden. Alam niyang lasing ito at wala sa katinoan ang pag-iisip.
Hindi niya sigurado kung maaalala nito ang pinagagawa, ngunit hinayaan lahat ni Kat na mangyari iyon dahil mahal niya si Alden at gusto niya ang ginagawa nila. Isa lang ang sigurado niya bukas, hindi siya magsisising isinuko niya kay Alden lahat. Kinabukasan ay maagang nagising si Kat. Nang maramdaman na wala na siyang katabi ay isang mapait na ngiti agad ang lumabas sa kanyang labi. At least, sa mahal ko na ibigay yung bagay na yun. Yun na lamang ang nasabi ni Kat. Ayaw niya sisihin si Alden sakaling wala talaga itong maalala o magalit man ito sa kanya. Aware si Kat sa ginawa niya. Pumayag siya ni hindi man lang siya tumutol kaya alam niyang wala siyang karapatang sisihin si Alden. Natigil lang si Kat sa pag-iisip nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Ganun na lang ang gulat at kaba niya nang pumasok si Alden. Nakaligo na ito at nakapambahay pa rin. Alden, let me explain. Hindi na tapos ni Kat ang sasabihin nang tumabi agad si Alden sa kanya at niyakap siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw si Kat? Emosyonal na sabi ni Alden. Nanlaki ang mata ni Kat sa narinig. I'm aware what we did kagabi. Even I'm drunk. Alam kong ginagawa ko, Kat. Nagsisisi ka ba? Iyon agad ang naging tanong ni Kat. No, of course not. Ginusto ko yun. Gustong gusto ko. Sagot agad ni Alden at humiwalay sa pagkakayakap. Just, I'm guilty. Hindi agad kita nakilala. I'm sorry, Kat. Paano mo nalaman? Tanong ni Kat. Hindi sumagot si Alden at may nilabas na kwintas. Mas nanlaki ang mata ni Kat. Paanong nasa iyo yan? Gulat niyang tanong. Nung nagising ako, nilinisan kita nung kukuha ko ng damit mo. Nakita ko yung kwintas sa gamit mo. And also our picture when we are still young. Kath, bakit hindi ka nagpakilala? Tanong at paliwanag ni Alden. Hindi ko kasi alam kung mahalaga pa ba sa iyo yun. Pag-amin ni Kath. Nagtampo ko kasi kahit bata pa tayo nun, lagi ko pa rin inaalala ang pangako mo sa akin. Naiiyak niyang sabi. Muli namang niyakap ni Alden si Kath. I'm so sorry. Paumanihi ni Alden. I love you. Huwag mo na isipin na nagsisisi ako sa nangyari. Ako nga dapat yung nagtatanong sa'yo. Hindi ako nagsisisi. Direktahan na sagot agad ni Kath at marahan na yumakap kay Alden. Pakaramdam niya ay nakakahinga siya ng maluwag. Akala ni Kath wala na. Tapos na ang lahat dahil gumising siya na wala si Alden sa tabi niya. Ginusto ko yun. Mahal kita din. Oo. Nung bata tayo, crush lang talaga kita. Akala ko nung nakita ulit tayo hanggang gano'n na lang yun. Yung pala, mas lumalim. Bawat araw na nagsasama tayo, mas lumalalim. Gusto ko lang nakumpirma na mahal kita dahil hindi ko naman ibibigay sa'yo lahat-lahat kung hindi. Naluluhang sabi ni Kath. I'm so sorry, baby. Don't worry. Paninindigan kita. I love you, okay? Ikaw lang. Paninindigan kita. Kath, I'm not a asshole. Natatakbuhan ka lang. I love you. And I'm willing to take a chance with you. Seryosong sabi nito. Babawi ako sa lahat. Babawi ako, Kat. Bilang boyfriend mo at best friend mo. Dagdag pa nito. Hindi na napigilan ni Kat ang hindi maging emosyonal. Sobrang saya niya. Naiiyak siya sa saya. Maliban sa mahal at paninindigan siya ni Alden, ay sa wakas ay bumalik na ang kababata niya. Naalala na siya ni Alden, ang kaibigan niya, ang kababata niya, ang kakampi niya sa lahat. 2 buwan simula nang makilala ni Alden si Kath na ang kababata niyang matagal na rin niyang hinahanap at maging magnobyo silang dalawa, ay tinutuo ni Alden ang pangako niya kay Kath. Bumawi ito sa kanya bilang kaibigan niya at inaalagaan. Tinatrato ng tama at minamahal siya nito ng lubos bilang boyfriend naman. Sana all. Bakit ba ipapakilala mo agad ako sa mami mo? Tanong ni Kath. Hindi sa ayaw niya. Natatanong lang at kinakabahan lang siya sa totoo lang. Baby, kilala ka sa dyan ni mami. Gusto ko lang talaga niya makilala o makita. Lalo na alam ni mami na girlfriend na kita ngayon. Nakangiting paliwanag ni Alden sa kasintahan. Nakahiga si Kat ngayon sa kama niya at naglalaro sa iPad na binigay niya sa girlfriend.
Simula na maging silang dalawa ay nag-iisang kwarto na sila, natutulog sa kwarto ni Alden. Noong una ayaw pa ni Kath dahil baka malaman ng iba. Ngunit iyon pa ang pinagtalunan nila dahil akala ni Alden ay kinakahiya siya ni Kath. Wala naman lang ako may pagmamalaki sa mami mo. Pag-amin ni Kath. Isa kasi yun sa rason niya. Ano na lang sasabihin natin? Na namatay magulang ko tapos binugaw ako ng tita ko? Seryoso niyang tanong at nag-iwas ng tingin. Umupo naman si Alden sa tabi ng asawa at niyakap ito. Baby, syempre hindi. Hindi, ayaw ko malaman ni mami yun. But I respect your decision. And I know, you didn't want na ipaalam sa ibang taong bagay na yun. And what are you saying, wala kang pagmamalaki? Baby, you survive with your own. Walang parents. Tangi ikaw lang yung bumuhay sa sarili mo. At the young age. Napakalaking achievement na yun sa buhay. Pagpapagaan ni Alden sa damdamin ng kasintahan. Kaya don't worry na, okay? Gusto ko lang makasama at makausap ni mami. Yun lang. Nakangiti pa na sabi ni Alden. Ngumiti naman din si Kath. Malaki naman ang tiwala ni Kath kay Alden kaya sa huli ay pumayag na rin siya. Laking pasalamat talaga niya. Napaka-supportive at maintindihing boyfriend niya. Nababawasan lagi ang mga negative thoughts niya. Tita, tama na po. Pakiusap ni Kath sa mami ni Alden. Nasa mall sila ngayon at nakailang bili na sa kanya ng kung ano-ano ang mami ni Alden. Nahihiya na siya dahil hindi naman niya inaasahan na ganito pala ang salubong sa kanya ng mami ni Alden. Hindi na nagtaka si Kath na mag-ina nga ang dalawa. But anak, ang tagal kong hindi ikaw nakita. I want to make bawi sa'yo lalo na ngayon you are my future daughter-in-law. Paliwanag na sabi ng mami ni Alden. Baby, help me naman. Bulong na pakiusap ni Kath si nobyo. Maski kasi ito ay natutuwa sa ginagawa ng sariling ina. Sa labas ka matutulog kapag hindi mo ko tinulungan. Pagbabanta pa ni Kath, kita niya namang nagbago ang ekspresyon ni Alden. Mom, that's enough. Awat ni Alden sa ina. Gusto matawa ni Alden sa sarili. Siyang may-ari ng bahay pero siya pa ang pinagbantaan. Wala naman siyang nagawa dahil mahal niya ang nobya. Wala na kaming space sa bahay. Dahilan na lamang ni Alden. Oh, how about let's buy a new house for both of you? Ngiti-ngiti na suggestion ng ina ni Alden. Mom, no. Tutol ni Alden. Kaya ko buhay ng girlfriend ko. Pakialam ko sa'yo anak. Pagtataray ng ina ni Alden, tsaka ngiti-ngiti na lumapit kay Kath. Iha, kapag inaway ka ng anak ko sa akin kalalapit, okay? Paalala ng ina ni Alden kay Kath. Natawa naman si Kath nang makita ang nagtatampo na mukha ng boyfriend. Sige po. Natatawa na sagot ni Kath. Hinila na naman siya kung saan ang ina ni Alden kaya wala siyang nagawa. Agad na ibinagsak ni Kath ang katawan sa kama nilang magkasintahan nang matapos silang makaligo. Pagod na pagod ang katawan niya. Halos maubos din ang energy niya sa sobrang daldal at kulit ng mommy ni Alden. Pero hindi may tatanggi ni Kath. Sumaya siya. Napasaya siya ng mami ni Alden. Are you okay? Nag-aalala na tanong ni Alden sa girlfriend at tumabi sa pagkakahiga nito sa kama. Agad namang yumakap si Kath sa kasintahan. Are you happy? Dagdag na tanong nito. Oo naman. Sobrang happy ko rin so thank you. Malambing na sabi ni Kath. Ang saya. Pakaramdam ko nagkaroon ako bigla ng magulang. Dagdag niya pa nasabi. Baby, mami mo na rin naman si mom. Sabi ni Alden habang malaki na nakangiti. Anak ka na nun. Dagdag pa nitong sabi. Thank you, Dan. Salamat sa lahat ng bawi. Ang saya ng buhay ko. Dahil sa'yo. Thank you for loving me. I love you. Malambing at emosyonal na sabi ni Kath. Ngumiti naman si Alden at hinalikan sa labi si Kath. Everything for you, baby. I love you. Malambing na sabi ni Alden. Hindi na sumagot si Kath. Bagkus, hinalikan na lamang niya ang kasintahan. Hindi na alam ni Kath kung ano ang mahihiling niya. Pakaramdam niya, bawing-bawi siya sa hirap ng buhay na naranasan niya noon. Alam niyang itinadhana sadya sa kanya ang lahat ng to. Ilang buwan pa ang lumipas ay bumalik sa regular na trabaho si Kath. Pero ang napili niya ay sa coffee shop na lang malapit lang sa company ni Alden. Ayaw niya na kasing magtrabaho sa loob ng opisina o maski sa bahay ni Alden kaya pinayagan na rin siya nitong magtrabaho sa labas. Kath, may naghahanap sa'yo sa labas.
Sabi sa kanya ng kasamahan niya, natigilan si Kath sa pagluluto. Sige, sunod ako. Sabi niya at mabilis na tinapos ang ginagawa. Nang makalabas siya ay agad siyang natigilan ng makilala agad ang taong naghahanap sa kanya. Ang rangyana ng buhay ah. Puna agad ng tita Elsa niya sa kanya. Hindi alam ni Kath kung paano siya nahanap nito. Mapera ba ang nakabili? Nalaspag ka na ba? Pangiinsulto nito. Anong kailangan niyo? Seryoso na tanong ni Kath. Wala siyang oras para makipagtalo o anuman sa tita Elsa niya. Ayaw din idamay ni Kath ang trabaho niya kaya pinipilit niya maging kalmado. Hindi pa ba sapat na ibinenta niyo ako? At kayong nakinabang sa pera? Tanong niya. Sa pagpapalaki ko pa lang sa'yo, kulang na kulang. Nakangisi na sagot ng tita niya. Ano pa bang gusto niyo? Nauubos ang pasensya na tanong ni Kath. Iwan mo yung nakabili sa'yo at sumama ka sa akin sa club. May gustong bumili sa'yo sa mas mahal na halaga. Mayaman yon. Paniguradong malaki-laking pera ang kayang ibigay sa'yo nun. Direkta na sabi ng tita ni Kath. Gusto matawa at maiyak ni Kath sa totoo lang. Hindi niya akalain na napakahayop pala talaga ng tiyahin niya. Nahanda na rin siyang ibenta para sa kapalit na malaking pera. Ayoko. Tanggi ni Kath. Hindi niyo nahawak ang buhay ko, tita. Mariina sabi ni Kath. Ano sa tingin mo? May pagmamalaki ka? Oras na ipagkalat ko sa mga tao na pokpoka na binili ka lang. Paniguradong ikakaya kanyang lalaki bumili sa'yo. Gigil na sigaw ng tiyahin ni Kath. Napalingon ng ibang customer dahil doon. Agad na nahiya si Kath. Huwag niyo igaya si Alden sa ibang mga kliyente niyo. Mariin na sagot ni Kath. At hindi niyo na ho ako makokontrol pa. Akmang tatalikod na sana si Kath nang hablutin ng tita niya ang braso niya. Tingin mo papayag ako? Marami munang lalaki ang makakabili at titikim sa'yo bago ako tumigil, Katrin! Sigaw nito. Paniguradong marami pa rin ang bibili sa'yo dahil iisa pa lang ang gumagalaw sa'yo. Napakahayop niyo rin! Tuluyan ang napuno si Kath. Malakas niyang tinulak ang ginang. Agad siyang umiyak. Buong buhay ko! Nagsilbi ako sa inyo! Itinigil ko yung pag-aaral ko para makatulong sa negosyo niyo. Nagtatrabaho sa inyo kahit walang bayad. Ibinugaw niyo ako nang hindi ko alam tapos kayo pa may ganang magsalita ng ganyan. Galit na sigaw ni Kath habang umiiyak. Akmang magsasalita pa sana siya nang bumukas ang cafe at pumasok si Alden. Agad itong lumapit sa kanya at niyakap siya. Baby, don't cry please. Pagpapatahan agad ni Alden sa kasintahan. Galit niyang tiningnan ang tita nito. Bakit ka nandito? Di ba nasa usapan natin na lalayo mo na yung pamangkin mo? Galit na tanong ni Alden. Pero wala sa usapan natin na hindi ko siya pwedeng ibenta ulit. Maraming nagnanais sa batang yan. Huwag ka namang maramot, iho. Ipatikim mo rin. Hindi natapos ni Elsa ang sasabihin dahil kumanta siya ng Let It Go. Wala siyang pakialam kung babae ito. Hindi bagay yung girlfriend ko. Hindi siya hayop na kung ibenta mo para bang wala kang damdamin. At kung kanino mo lang inaalok. Galit na sigaw ni Alden. Kung hindi nga lang nahawakan ni Kat ang braso niya, ay baka nasapak na rin niya ang tita nito. Subukan mo lumapit ulit kay Kat. Mariin na sabi ni Alden. Makikita mo ang sarili mo sa kulungan. Makikita mo na masisira lahat ng ginagawa mo. Pagbabanta ni Alden at marahan na inalalayan na makalabas si Kat sa cafe. Buti na lang at kilala ni Alden ang may-ari ng coffee shop. Umiiyak na isinakay niya si Kat sa sasakyan. Magla-lunch sana silang sabay nang ganun ang naabutan ni Alden. Dude, tell all customers there na all their orders are already paid. It's on me. And kindly ask them to delete every video they took. Oras na malaman ko may nakalabas na makikita kami sa korte. Seryosong utos ni Alden at kausap sa cellphone nito. Agad na niyakap nito si Kath na umiiyak pa rin. Baby, it's okay. Nandito ako. Huh? Di kita hayaan. Pagpapakalma ni Alden sa kasintahan. Galit na galit talaga si Alden. Nagpipigil lang siya sa gawa ni Kat. Don't worry. Di na siya makakalapit sa'yo. Ako bahala, okay? Sisirain ko yung buhay nun. Mariin na sabi ni Alden at mas mahigpit na niyakap ang kasintahan. Pinuno talaga siya ng tiyahin ni Kat at ayaw na ayaw ni Alden sa lahat ay masasaktan ng mahal niya sa buhay.
Handa siyang gawin lahat, maiganti lang ang mga ito. Isang linggo lang na nasa bahay lang si Kat. Takot na takot pa rin siya dahil sa nangyari sa coffee shop. Hindi na naman siya ginugulo ng tita niya pero natatakot pa rin siya. At alam ni Kat na may ginagawang galaw si Alden para mapabagsak ang negosyo ng tita niya. Hindi naman tumutol doon si Kat sapagkat ayaw niya na rin makita ang maraming kababaihan pa ang maibugaw ng tita niya kapalit ng malaking pera. Ayaw niya na may mga kababaihan pang magaya sa kanya. Magaling na lang sana kung kasing bait ni Alden ang makakuhang mga babae ngunit alam ni Kat na karamihan sa mga kliyente ng tita niya ay masahol pa sa hayop. Baby, I have some news for you. Nakangiti na salubong agad ni Alden sa kanya nang pumasok ito sa kwarto nila. Tumayo naman si Kat at sinalubong ng yakap ang kasintahan. I miss you so much, baby. Malambing na sabi ni Alden at pinatakan siya ng halik. Saan ka galing? Mahinahon na tanong ni Kat. Bakit ginabi ka na? Sunod niyang tanong. Well, nakulong na yung tita mo. Dahil na-raid na ng mga pulis yung illegal club niya. Ligtas na rin ang mga biktima niya. I just want to make sure na nakakulong na talaga siya. Kaya pinuntahan ko siya sa kulungan. Paliwanag ni Alden sa kanya. You don't have to worry anything. Malaya ka na. Nakakulong na siya. Wala namang gugulo sa'yo, mahal ko. Malambing na sabi ni Alden. Napangiti naman si Kat. Laking pasalamat talaga niya kay Alden. Hindi niya alam ang gagawin niya kundi si Alden ang nakabili sa kanya noon. Pakaramdam niya ay sirang-sira na ang buhay ni Kat kung nagkataon. Sobrang salamat din. Naluluhang pasasalamat ni Kat. Salamat dahil nakilala kita. Salamat dahil tinulungan mo ko sa lahat. Salamat dahil pinagtanggol mo ko. Salamat dahil minahal at inalagaan mo ko ng lubos. Thank you for the love doesn't make me worthless. Thank you so much. Mahal na mahal kita din. Tuloy-tuloy na sabi ni Kat. Marahan na humiwalay si Alden sa pagkakayakap ng marinigang mahihinang hikbi ng kasintahan. Sinapo niya mukha nito gamit ang dalawang palad. Thank you too, Kat. Salamat sa lahat dahil dumating ka. My life is full of darkness, honestly. Not until you came. You light up my world without doing anything. Thank you for the love that made me think that I'm lovable. Thank you for everything, Kat. And don't worry, baby. You are safe with me. Dire-diretso na sabi ni Alden. Hindi rin mapigilan maging emosyonal. Tanggap mo ako? Umiiyak? Natanong ni Kat. Of course, baby. Tanggap ko lahat sa'yo. Mahal ko lahat sa'yo. Sagot naman agad ni Alden. Pati ang anak natin? Nakangiting sabi ni Kat. Kita niya kung paano nagulat ang mukha ni Alden na natawa naman si Kat. What do you mean, Kat? Kabado na tanong ni Alden. Ngumiti si Kat at hinalikan ang labi ng nobyo. I'm pregnant, baby. Emosyonal niyang sabi. Buntis ako sa anak natin din. Thank you for accepting me and loving me. Ngayon may anak na tayo. Tuluyan nang naluha ng malala si Kat. Ilang araw na rin niyang alam na buntis siya. Natatakot lang siyang sabihin kay Alden. Ngunit ngayon na maayos na lahat, wala nang takot o pangamba na nararamdaman si Kat dahil sinigurado na ni Alden ang lahat. Yes, magiging tatay na ako. Tuwang-tuwa na sabi ni Alden. Pakasal na tayo, Kat. Yaya niya sa kasintahan. Seryosong-seryoso si Alden sa sinabi. Let's get married. Will you be my wife? Tanong nito. Agad namang tumango-tango si Kat. Wala siyang pakialam kung walang proper proposal dahil sigurado naman niyang si Alden na ang mamahalin niya at pakakasalan niya. Dahil si Alden lang ang gusto niyang maging ama ng anak niya at makasama niya sa habang buhay. Sa huli ay nanaig ang pagmamahala ni Alden at Kat sa isa't isa. May pagsubok man, ngunit kanilang nalagpasan. Dahil ang tunay na pag-ibig ay walang pinipili. At mananatiling malalim ang pag-ibig na puno ng tiwala at pagtanggap sa bawat isa. Sa huli, ikinasal ang dalawa at namuhay ng masaya, mapayapa at puno ng pagmamahal kasamang kanilang anak sa habang buhay na may pagmamahal. At dito na rin nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa susunod na